Sabi niya kanina, grabe, isang kapat lang pala. Ang rehimeng Iranian ay opisyal ng nagmamakaawa. Ilang araw matapos sigawan ng mga US diplomat at tanggihan ng kasunduan sa kapayapaan, desperadong bumabalik na sa negotiating table ang mga natitirang leader ng Tehran. Ngunit baka huli na ang lahat. Lubos nang bumagsak at napahiya ang militar ng Islamic Republic. Hayagang nagbabanta ng malaking pag-aaklas ang mga elite na komandante, habang ang takot na sundalo ay gumagamit ng peking pasaporte para tumakas sa Afghanistan. Gaya ng marahas na ipinaalala ni Pangulong Trump sa mundo, wala na sa buhay ang mga orihinal na ipinadala ng Iran para makipagnegosasyon. Gumuho ang rehimen, at dito nagsimula ang kwento sa desperado nilang hiling ng tigil putukan. Sa isang panayam kaninang umaga, sinabi ng Pangulo na gusto raw makipag-usap ng posibleng bagong liderato ng bansa. Pumayag akong makipag-usap, kaya kakausapin ko sila. Dapat noon pa nila ginawa ito at ibinigay ang mga bagay na practical at madaling gawin. Masyado silang naghintay, wakas ng pahayag mula kay Pangulong Trump. Iniulat ng Wall Street Journal na si Ali Larazani, bagong hepe ng seguridad ng Iran at namumuno sa bansa, ay gumawa ng hakbang para ipagpatuloy ang usaping nuklear sa tulong ng mga tagapamagitan sa Oman. Sa panayam ng Atlantic, kinumpirma ni Pangulong Trump na posibleng may pag-uusap. Ngunit tumanggi siyang sabihin kung kailan ito mangyayari. Bukod dito, itinuro rin niya ang isang malaking problema. At babanggitin ko lang ang sinabi niya, karamihan sa mga tao ay wala na. Ilan sa mga kinausap namin ay wala na dahil malaking dagok yun. Dapat noon pa nila ito ginawa at nagkasundo na. Masyado silang nagmarunong. Iniulat ng Atlantic na handang magsakripisyo ang Iran para matiyak ang kasunduan sa kapayapaan o tigil putukan. Ayon sa ulat, pumayag na ang Iran na kilalanin ang Estados Unidos, itigil ang balak laban sa Israel, at luwagan ng batas panlipunan para makamit ang kapayapaan sa Amerika. Mukhang hindi nagmamadali si Trump sa kasunduan sa kapayapaan. Sa interview kay Jonathan Karl ng ABC, nagsalita siya tungkol sa pagkamatay ni Ayatollah Khamenei. Sabi niya, naunahan ko siya. 2 beses silang nagtangka, pero ako pa rin ang nauna. Hula ko, ito ay tumutukoy sa mga plano ng Iran na patayin si Pangulong Trump nung kampanya sa pagkapangulo ng 2024. Pinag-usapan ni Trump kung sino ang papalit sa Iran matapos ang pagbabago ng rehimen. Sabi niya, napakatagumpay ng pag-atake. Halos lahat ng kandidato ay natanggal. Wala na sa mga iniisip natin dahil patay na silang lahat, pati ang pumangalawa at pangatlo. Parang sinasabi ng komentong ito na gusto ng US ng sitwasyon gaya ng Venezuela, na may papalit sa loob ng rehimen na mas palakaibigan sa US, imbes na tuluyang mawala ang buong rehimen. Hindi lang militar na opensiba ang ginagawa ni Trump. Nag-aalok din siya sa mga taga-Iran na gustong lumipat ng panig. Pakinggan ang alok na ito. Sa mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard, sandatahang lakas at lahat ng pulis, sinasabi ko ngayong gabi na dapat ninyong ibaba ang inyong mga armas at magkakaroon kayo ng ganap na imunidad o kung hindi, tiyak na kamatayan ang inyong haharapin. Kaya, ibaba ninyo ang inyong mga armas, tatratuin kayo ng patas at magkakaroon ng ganap na imunidad o tiyak na kamatayan ang inyong haharapin. Nanawagan si Trump sa IRGC, mga pulis at iba pang miyembro ng rehimen na kumalas ngayon para sa ganap na imunidad. Ngayon, sa oras na ito, maaaring puro salita lang ito. Walang tropang Amerikano sa lupa at nabura na ang oposisyon sa Iran. Inaresto, pinatay o napa-exile. Walang organisadong puwersa para sa mga tumalikod at walang malinaw na paraan para makipag-ugnayan sa Amerika. Pero may nangyayaring mahalaga sa loob ng IRGC. Kapag tinatalakay namin ang IRGC at kung paano gumagana ang grupong terorista na ito, binabaha ng IRGC bot ang aming mga video ng dislikes at downvotes. Kaya kung maaari kayo maglaan ng isang saglit, pindutin nyo na ang like button at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin para labanan ang mga bot na ito. Nakakatanggap na kami ngayon ng mga ulat tungkol sa seryosong pagkakagulo sa loob ng militar ng Iran. Kabilang na ang aktibong pag-aaklas. Ang Iranian Foreign Minister ay di sinasadyang umamin sa TV na naubusan na sila ng mga kumander sa militar. Kakareport lang na 40 mataas na opisyal ang napatay sa unang minuto ng pag-atake.
Gaano kalaki ang pinsala sa inyong infrastrukturang militar? Oo, may mga commander kaming nawala, totoo yan. Nahayag na rin ang mga pangalan nila. Pero isa pang katotohanan ay walang nagbago sa aming kakayahang militar. Ganito rin ang nangyari nung nakaraan. Naalala mo ba nung Hunyo nang inatake kami ng Israel? Pinatay nila ang ilan sa aming pangunahing commander sa simula ng pag-atake. Pero agad silang napalitan at sa loob ng wala pang 12 oras, nakapagsimula na kami ng pagganti. Ngayon, mas mabilis pa nga, alam mo yon. Sa loob ng wala pang 2 oras, nagsimula na kaming gumanti sa pamamagitan ng pag-atake sa mga target ng Israel at mga base ng Amerika sa rehiyon. At patuloy pa rin namin ginagawa yon. Ngayon, ito ay nangyari sa loob ng unang 24 na oras ng digmaan. Pero sa susunod na 24 na oras, o siguro sa mga susunod na araw, ang bilang ng mga commander na nawala sa Iran ay tumaas ng napakataas. Kinumpirma mismo ni Pangulong Trump ito sa media. Pakinggan ninyo. Dan at Bill, magandang umaga. Kakausap ko lang sa Pangulo. Masaya siya sa takbo ng mga pangyayari pero siyempre nalulungkot siya sa mga nasawi at maaring madagdagan pa, sabi niya. Pero pagdating sa progreso, sabi niya, mas nauuna pa sila kaysa sa inaasahan nila. Gusto kong basahin ang ilan sa mga sinabi niya nang tanungin ko siya at kung paano niya ito sinagot. Sabi niya, pagdating sa plano, meron silang plano at palagi silang may plano. Ang intelligence, ang antas na intelligence na meron sila hanggang sa ngayon ay talagang kamangha-mangha. Tinanong ko, ibig mong sabihin ay, alam nyo na may isang tao sa Iran na mag-aalsa. Sabi niya, oo, ramdam ko na meron. Pakiramdam ko talaga at yung iba sa kanila, wala na. Kasi 49 na leader ang napatay. Akala namin 4 na linggo lang para tanggalin ang pamunuan ng Iran. Pero kapag nagtago sila, tiyak lalampas pa yon. Siguradong magtatago sila. Nagulat kami na marinig ang nangyayari. Alam namin eksakto ang sitwasyon at lokasyon. 49 na leader. Ngayon, pinag-uusapan nila ang paggamit ng mga taong hindi kilala ng kahit sino, kahit hindi rin nila alam. Pinag-aaralan nila ang mga tao para gawing leader kahit hindi nila kilala ang mga iyon. Mapapaniwalaan mo ba yon? Sabi ko, mahirap ang plano ng papapalit ng leader sa Iran. Sabi niya, ang 49 na leader ay napakarami, sobrang dami. Nakita sila para sa almusal. Inakala nilang maganda ito para sa maraming dahilan. Akala nila, hindi natin alam. Pero hindi ka umaatake sa umaga dahil sa hangin, araw at iba pang dahilan. Talagang kamangha-mangha na alam natin ang lahat ng nalalaman natin. Bukod pa rito, makikita natin mula sa ibang mga ulat na literal nang nagkakawatak-watak ang militar mula sa loob. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang intel source, may seryosong sira sa chain of command dahil sa aktibong pag-aaklas sa IRGC. Nagbabantang isa publiko ang kanilang pagtalikod, ang grupo ng pangunahing field commander kung hindi magbigay ng solusyong pampolitika ang konseho ng Iran. Marahil ito ang dahilan, kaya biglang gustong ipagpatuloy ng Iran ang mga pag-uusap ayon sa ulat. Ngayon, may isang mahalagang paalala tungkol sa buong bagay na ito na dapat bigyang diin. Meron tayong Twitter account na nag-aangking si Ali Larazani mula sa Iran. Kamakailan, sinabi sa account na yon na hindi makikipagnegosasyon ng Iran sa Estados Unidos. Direktang tugon ng pahayag na yon sa ulat ng Wall Street Journal na si Larazani ang nakipag-ugnayan sa US sa tulong ng mga taga-Oman para sa pag-uusap. Na yon, laganap ang maling impormasyon. Posibleng peke lang ang account na akala ng iba ay totoo. Hindi tayo sigurado. Pero mahalagang banggitin ito dahil marami ang sinaseryoso ang pahayag na ito. Kahit totoo ito, tandaan na hindi aamin ng Iran sa publiko na handa silang makipag-usap para sa tigil putukan dahil patay na ang kanilang leader. Hindi mo dapat asahan yon. Sa totoo lang, nagkakagulo na sa Iran. Hindi lang komander ang gustong tumalikod. May mga ordinaryong miyembro ng IRGC na tumatakas palabas ng bansa. May mga video mula sa hangganan ng Iran na nagpapakita ng IRGC na tumatawid papuntang Afghanistan gamit ang disguises at peking pasaporte. Tumatakas sila dahil alam nilang may masamang naghihintay kung magpapatuloy silang lumaban. Mas gusto pa nilang tumakas sa Afghanistan, na isa sa pinakamapanganib na bansa sa mundo, kaysa magpatuloy lumaban sa Iran. Ipinapakita niya ng moral ng mga tao sa loob ng IRGC. Ipapaliwanag ko ngayon kung paano tayo napunta rito.
dahil may bagong detalye tungkol sa nabigong negosasyon bago magsimula ang digmaan. At ipinapakita ng mga detalyeng ito na hindi talaga naging seryoso ang Iran sa isang negosasyong kasunduan. Ayon sa panig ng Amerika, nag-alok ang Amerika ng isa sa pinakamapagbigay na kasunduan na posible. Gustong Amerika na walang uranium enrichment ang Iran. At kapalit nito, magbibigay sila ng libreng enriched uranium sa loob ng 10 taon. Sa ganitong paraan, magpapatuloy ang Iran sa programang nuklear na hindi talaga nakakayang magpayaman ng uranium mag-isa. Kailangan lang nilang tumanggap. Pero tumanggi sila. Sa puntong yon, napantanto ng US na wala talagang balak ang Iran na isuko ang pagpapayaman ng uranium. At kaya naman wala rin silang balak na talikuran ang kanilang mga layunin sa nuclear. Gusto lang nilang pahabain ang negosasyon gaya ng ginagawa nila nitong 10 taon. Kaya lalong lumala ang sitwasyon. Pagkarinig sa hinihingi ng US, sumigaw ang Iranian Foreign Minister kay US Envoy Steve Witkoff sa pag-uusap. Kasama ni Witkoff sina Jared Kushner at iba pa sa pulong. Sa isang bahagi, tumayo si Witkoff at nagsabing, "Kung gusto ninyo, pwede naman akong umalis." Ganyan kaseryoso ang Iran sa negosasyon. Hindi talaga sila nakikipag-usap, kundi nagpapaliban lang. Ito rin ang binigyan diin ng Pentagon ngayong umaga. Hindi kailanman isisuko ng Iran ang ambisyong nuklear. Heto si Kalihim ng Depensa Pete Hegseth na nagpapaliwanag sa nalalaman ng US ukol sa layunin ng Iran. Pakinggan ninyo. Wala nang itinayo ang pamunuan ng Iran, kundi mga proxy, mga misil, mga drone, at malalalim na nakatagong pabrika at pasilidad ng nuklear. Ang mapayapang ambisyong nuclear ay hindi kailangang ibaon sa ilalim ng mga bundok. Narito si tagapanggulo ng Joint Chiefs of Staff, General Dane Kane, na nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang operasyon at ano ang susunod. Ano ang layunin ng US? Pakinggan ninyo dahil mahalaga ito. Noong Pebrero 28, nagkaisa ang buong sandatahang lakas ng Amerika para sa isang layunin laban sa mahusay at determinadong kalaban. Nagkaisa ang Hukbong Katihan ng Estados Unidos, Hukbong Dagat, Kawal Pandagat, Hukbong Himpapawid, Space Force, Coast Guard at mga reserbang sanggay sa ilalim ng Combatant Command. Sinimulan ang magkasanib na operasyon kasama ang sandatahang lakas ng Israel sa antas na hindi pa nagawa dati. Malinaw ang ating mga layunin militar ayon sa kalihim. Ang aming misyon ay protektahan ang sarili at kasama ang mga katuwang sa rehiyon, pigilan ang Iran na maglunsad ng puwer sa labas ng hangganan at maging handa sa susunod na aksyon kung kailangan. Sa bawat larangan, lupa, himpapawid, dagat at cyber, naghatid ang pinagsamang puwersa ng US ng sabay-sabay at magkakapatong na mga epekto na layuning guluhin, pahinain, hadlangan at wasakin ang kakayahan ng Iran na magsagawa at magpatuloy ng mga operasyong militar. Sa panig ng US, ito ang naging rurok ng mga buwang at silang pagkakataon, taon ng maingat na pagpaplano at pagsasayos laban sa particular na mga target na ito. Mula sa tumpak na pag-atake sa mahahalagang infrastrukturang militar, tuloy-tuloy na paniniktik at integrasyon ng pagtukoy ng target hanggang sa mahigpit na koordinasyon ng mga sanggay sa malalayong distansya. Muling ipinakita ng operasyong ito ang abot, kahandaan at profesionalismo ng Amerika pati na rin ng ating pinagsamang puwersa. Ito ay makasaysayan hindi lamang sa lawak ng operasyon, kundi pati na rin sa antas ng pinagsamang integrasyon na ipinakita sa bawat bahagi ng pinagsamang puwersa. Tulad ng sabi ko, nagsisimula pa lang ito at magtutuloy pa.